employer na yun, ibalik ka na naman sa agency, ibinta ka na naman ng ibang employer. Ganun ang nangyari sa kanila. Akala nung babae, walang bahay na employer, na maraming anak. Yun pala, pagdating doon, meron ng 3 Arabo. Na-rape siya ng isang employer. Bukod sa pang-aabuso, iba't iba pang paglabag sa kontrata at pagsasamantalang pinagdaraanan ng ilang OFW dito sa Saudi Arabia. Dito sa Bahay Kalinga sa Riyadh, nakilala namin ang maraming domestic helper na ipinaparenta ng kanilang amo. Pumayag ako kasi wala akong magawa. Overwork na ako, maliit pang sahod ko. Nagtatrabaho ka, andyan sa likuran mo, sinisigawan ka, kikilos ka, makakita ng konting pagkakamali, pagagalitan ka, mamurahin ka sa salita nila. Napakasakit. Pumunta ka rito para magtrabaho, hindi para ganunin. Ako na po umuwi. Gusto ko na makita ang mga anak ko. Siya si Leonora Pasha. Ayaw pa sanang papasukin si Leonora dahil matagal na kasi siyang tumakas sa kanyang employer. Umuwi. Gusto ko na makita ang mga anak ko. Ayoko na dito. Pagod na ako. Hindi prioridad ng shelter ang problema ng Pilipinong nasa ganitong sitwasyon. Itong Bahay Kalinga, we cannot admit na kung maramihan din, no? And in fact, dinesign ito for those people na yung tumakas in the first 24 hours na walang matirahan. Kasi paglabas niyan nila, wala silang mapuntahan talaga, kawawa sila eh. Si Athena, biktima ng pambubugbog ng amo at tangkang pang-abuso. Sa halip na sa shelter tumuloy, nagpalipat-lipat at nagtago na lamang sa mga kaibigan. Tulog na ako, so nagulat ako kasi nakaupo siya sa kutsyon ko. Nagtry siyang hawakan ako. Pero hindi naman niya nagawa kasi gumawa ko ng way kung paano ipagtanggol yung sarili ko. So after that, kinabukasan, nagbanta na siya sa akin na kapag within 10 minutes, kapag hindi ka nakalabas sa bahay, ako mismo magdadala sa'yo ng kulungan. At nang humingi siya ng tulong sa embahada, hiningan pa raw siya ng pera ng isang opisyal dito. Nung tapos ko na siyang pirmahan, sabi niya sa akin, okay, sige, 30 riyal. Sabi ko sa kanya, wala naman akong pera. Sabi ko sa kanya, sabi niya, hindi to pwedeng maipasok kasi may bayad tong papel na to. Siyempre, sa kagustuhan ko, nagbayad ako. Kahit na pantaksi ko na lang yon. Bagay na tahasang itinanggi naman ni Ambassador Villamor. Hindi kami papayag na magluko ang aking mga empleyado sa baba. Ngayon, whoever, sino man yung nagsasabi na may kalukuhan dito, for them to come forward. Ituro kung sino yon. And we see to it that whoever does this thing will be given its due penalty. And we will extend the protection. Mahirap ang magtrabaho sa Saudi Arabia dahil sa pagiging konserbatibo ng kanilang lipunan at higpit ng mga patakaran dito. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Riyadh, importante na alam ng ating mga kababayan ang kanilang papasukan bago pa man sila lumipad patungong Saudi. Marami din dyan ang mga kababayan natin sa kagustuhan makaalis kaagad. Hindi na mag-a-attend ng pre-departure seminar na requirement ng POEA. Bakit meron tayong pre-departure orientation seminar? Para malaman nila kung ano ang mga restrictions sa mga bansang darat na nila. Ano yung mga bawal at saka ano yung mga patakaran sa mga ibang bansa. Lalo na dito sa Middle East. Pwede yung mga kababayan natin, dala-dala pa rin yung paniniwala sa atin na lalabag sa mga patakaran at baka sakaling makalusot. These things happen almost every day to so many. Ang ilan, tumatagal ng buwan o di kaya taon bago mapauwi dahil sa kawalan ng exit clearance mula sa tinakasang employer. Isa sa aming nakilala dito si Glenda Solomon. 2 buwang buntis lamang nang mapunta dito sa Bahay Kalinga.
Ngayon, 8 buwan na siyang buntis, pero wala pang linaw ang kanyang pag-uwi sa Pilipinas. 2 lang naman po ang pagpipilian namin. Kapag nanganak po ako rito, kung gusto ko pong makauwi ng mabilisan, diretso po ako ng kulungan. Ang presidente natin ang makatulong lang sa amin para mabigyan kami ng exit visa, mostly ang mother and child. Sa loob ng shelter, tabi-tabi at siksika ng higaan. Sira ang mga lababo at salat sila sa pagkain. Sa isang kwarto, lumalagi ang mga nanay at ang kanilang mga anak. Ilan kasi sa Pinay na naririto, illegal na nabuntis dito sa Saudi na mga lalaking hindi nila asawa. Sa ilalim ng batas ng Saudi, illegal ito. Dahil sa kanilang sitwasyon na walan sila ng trabaho at hindi na sila makalabas sa shelter. Ang ano lang ito, gusto kong iuwi. Siyempre. Hintayin mo yun. Hintayin ko yun. Sana matulungan niyo kami. Ayan. Sa ngayon, wala pang malinaw na solusyon sa kanilang kalagayan. Habang ang ibang Pinoy naman, tuloy ang pakikipaglaban para makamit ang hustisyang inaasahan. Wala ng pag-asa na masusolusyonan pa ang kanilang mga kaso at problema ang nagtutulak sa ilan nating kababayan na sumabak sa isang peligrosong tsansa para makauwi ng Pilipinas, ang pagtakas sa pamamagitan ng backdoor. Lumulobo ang bilang ng mga Pilipinong umaasa sa backdoor deportation dahil sa tingin nila ay mas mapapabilis ang kanilang pag-uwi sa Pilipinas. At dito sa Jeddah sila dumarayo sa pag-asang mas mapapabilis ang proseso ng kanilang pag-uwi. Backdoor ang tawag nila sa pagpapadeport sa mga otoridad ng Saudi sa pamamagitan ng pagkukunwaring kasama sila sa Hajj at Umrah o pagbisita ng mga Muslim sa Makkah. Tapos, ginagawa ito para mapauwi ng mabilis at libre sa Pilipinas. Ito yung isa sa mga klase ng truck na ginagamit ng mga nagtatransport ng mga Pilipino mula dito sa Riyadh papuntang Jeddah. At ikinukubli nila yung mga tao na itinatawid nila ng Jeddah sa mga spasyo na kagaya nito sa likuran ng driver.